Isa pong mapagpala at magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo, Brother Fernando B. Camacho Jr. ay muli na namang pumapainlan lang sa himpapawid upang kayo po ay aking mapaglingkuran sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. At sa mga pagkakataon pong ito ay dudugtungan natin ang pag-aaral natin patungkol sa biblical interpretation o tinatawag na hermeneutika. Medyo malayo-layo na rin at mahaba-haba ang ating naging pag-aaral tungkol dito. At in fact, meron na tayong nagkaroon na tayo ng part 17. At ito'y magiging karugtong, magiging part 18 na po ito ng atin pong biblical interpretation Bible study. Ang atin naman pong pagtutuunan ng pansin sa kasalukuyan ay nasa ilalim pa rin po ng policy of biblical interpretation o ng ACGSS School of Thought, na kung saan isang makasariling pamamaraan ng mga umuunawa ng Biblia para lamang mapanatiling nakatayo ang kanilang mga doktrina kahit na ito ay taliwas sa sinasabi ng banal na kasulatan. At ngayon, ang atin na mga pag-aaralan ay ito naman pong subject na ignoring the immediate context. Pero bago po tayo magpatuloy, mga kapatid, tayo po muna'y manalangin. Dakila po't makapangyarihan naming Diyos, sa pagkakataon pong ito, muli naming ipinagkakatiwala ang mga oras na ito ng aming gagawing pag-aaral. Ang makalangit na karunungan, patnubay ng banal na Espiritu, ay patuloy naming maranasan samantalang kami ay naririto't nag-aaral. Umaasa din po kami amang banal, patatawarin nyo kami sa aming pagkukulang pagkakasala. Ito pong aming dalangin, laki pong banal na hangarin na kayo patuloy na maitanghal sa pag-uusap na ito, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Noong mga nakaraan ay napag-usapan natin at napag-aralan yung tinatawag na collapsing context. Iba ito sa ating pag-aaralan ngayon na fallacy of ignoring the immediate context. Kapag sinabing collapsing context, ito po yung sistema na ang isang katuruan ng pananampalataya kapag ka idinaan mo sa context, ay nagkukulaps. Bakit nagkukulaps? Sapagkat ang kanyang doktrinang itinataguyod ay hindi naman yon ang itinuturo ng konteksto o ng buong kwento ng kapitulong yon o ng aklat na iyon. Kaya kapag ka idadaan natin sa acid test, scrutinize natin yung kanilang doktrina gamit ang pangunahing pagpapahalaga sa konteksto at hindi umubra, hindi nakatayo. Ang tawag dyan, collapsing context. Ngayon naman ay the fallacy of ignoring the immediate context. Ano naman ito? Ito naman yung mga tao na nagtataguyod ng kanilang mga doktrina na kapag yung kanilang aralin idinaan mo ulit sa pag-aaral ng context at hindi ulit tumayo o hindi pinanigan ng konteksto yung kanilang isinusulong na doktrina, ang gagawin nila, i-ignore na lamang nila yung context. Hahayaan na lamang nila yon, babaliwalain na lamang nila yon. Kaya po ang tawag, ignoring the immediate context. Isa pong uri ng fallacy ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang isa namang bumabasa para wag nang magkaroon pa ng maraming pagtatalo. Hindi na niya iintindihin pa ang konteksto.
kundi kung ano yung kanyang nasa isip, yun na ang kanyang itataguyod. Ano ho? Para wala nang maging pagtatalo, iseset aside na niya yung context, hindi na niya pag-aaralan yon, hindi na niya pagpapahalagan, sapat na sa kanya yung mabasa niya. Yung isang talatang yon at isusulong na niya yon. Ignoring the immediate context. Ano ho? So isa rito sa malimit nating napapansin na laging ginagamit na mga kaibayo natin sa pananampalataya ay ito pong Kapitulo 7 ng Aklat ng Marcos, talatang 19. Ganito po natin mababasa. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Pagkatapos sipiin ng talatang ito, ay sasabihin niyang, nakita na ninyo, anya? Sa panahong Kristiyano, nilinis na ng ating Panginoon ang lahat ng mga karumal-dumal na binabanggit sa lumang tipan. Kaya sa panahon natin ngayon, pwede nang kainin ang baboy, ang aso, ang mga isdang walang kaliskis at palikpik, kasama na yung mga shells, tulya, talaba, alimasag, alimango, at ilan pang mga kauri nito. Sapagkat ayon sa Biblia, anila, ay nilinis na ang lahat ng pagkain. Kapag ito anyay inyong isunubo, hindi naman ito yung nagpaparumi sa tao, kundi ang sabi ng Biblia di umano, pumapasok lamang ito sa kanyang tiyan, pagkatapos inilalabas din sa daanan ng dumi, at ang pagkakawika paa nila, nilinis na ang lahat ng pagkain. Sa pagkakataong ito mga kapatid ay bibigyan muna natin ng focus itong Kapitulo 7 ng Marcos. Ano ho? Titignan natin ano ba ang nilalaman ng kanyang context. Sapagkat sa biblical interpretation, pangunahing batas na dapat munang bigyan ng pansin at pahalagahan ang kanyang konteksto. Sapagkat ang kanyang konteksto ang magsasabi kung ano ang kanyang pinag-uusapan. Hindi mailalagay ang talatang 19 nang walang historical background. Ano ho? Hindi basta babanggitin ang Marcos 7:19 nang walang historical settings. Kaya sa pagkakataon pong ito, titignan natin kung mananayo nga ba ang kanilang doktrina na isinusulong sa pag-aaral ng konteksto. At nasa sa inyo na po yun kung inyo pong patuloy na i-ignorin ang context. Kapag ka-inignore ninyo, ano po ang tawag sa policy na yan? Policy of ignoring the immediate context. Okay? So, para malaman natin ang konteksto, umpisa natin ang pagbabasa sa talatang 1 ng Kapitulo 7 ng Aklat ng Marcos. Ganito ang ating mababasa. At nakisama sa kanila ang mga Pariseo at ilan sa mga eskriba na nagsipanggaling sa Jerusalem. Talatang 2. At kanilang nakita ang ilan sa mga alagad, hindi lahat kundi ilan sa mga alagad na nagsisikain ng kanilang tinapay ng mga kamay na marurumi. Sa makatwid bagay, mga kamay na hindi hinugasan. So dito makikita natin sa mga talatang ito na mayroong mga eskriba at pariseo na nakisama sa paglalakad ng ating Panginoong Hesus kasama ng mga alagad. Na ang mga ito'y nagsipanggaling di umano doon sa Jerusalem. At samantalang sila'y magkakasamang naglalakad, nakita ng mga eskriba at pariseo na yung ilan sa ating mga alagad
ay kumakain ng tinapay na hindi muna dumaan sa kanilang tradisyon ng paghuhugas ng kamay. Ayan. Tandaan ninyo mga kapatid, ang issue rito, kumain sila ng tinapay o ng artos sa wikang Grego nang hindi muna nangaghugas ng kanila pong mga kamay. Bakit nila ito sinita sa talatang 3? Sapagkat ang mga Pariseo at ang lahat ng mga Hudyo ay hindi nagsisikain, kundi muna mangaghugas na maingat ng mga kamay na pinanghahawakan ang mga salit-saling sabi ng matatanda. 4. At kung nagsisipang galing sila sa pamilihan, kung hindi muna mangaghuhugas ay hindi sila nagsisikain. At may iba pang maraming bagay na kanilang minana upang ganapin, gaya ng mga paghuhugas ng mga inuman, at ng mga saro, at ng mga inumang tanso. So dito mga kapatid ay makikita natin na sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ang mga Pariseo at mga iskriba ay maraming mga minanang kaugaliang pangrelihiyon na kung tawagin ay mga salit-saling sabi ng mga matatanda o mga tradisyon na kanilang minana sa kanilang mga ninuno. Ito'y mga kaugalian ng tao na hindi natin mababasa na nakatala sa banal na kasulatan, kundi ito'y mga pananaw, mga kaugaliang hindi natin mababasa bilang salita ng ating Panginoong Diyos, sapagkat ito'y mga nakatala doon lamang sa mga kaugalian ng mga tao. At kung pag-aaralan po ninyo yung iba't ibang mga tradisyong ito na ginawa ng kanilang mga ninuno, ay sadyang napakaraming mga tractates na listahan para mapanghawakan yung kanilang mga kaugaliang ito. Ayan. So, at isa sa mga gusto kong makita ninyo dito mga kapatid, naniniwala ang mga Hudyo na kapag ka ang isang tao'y kumain ng pagkain na padaiti sa marumi, halimbawa'y nahawakan ng maruming kamay, ay nawawala ang kanilang kabanalan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Naniniwala sila na napapalayo sila sa atin pong Panginoong Diyos. Kaya ito rin po ang dahilan kung bakit bago nila gamitin ang mga pitsil nila, yung mga kapitira nila, yung mga saro, kailangan muna ulit magkaroon ng paglilinis. Sapagkat para mapanatili nila yung kanilang kabanalan, pagiging matuwid sa harapan ng atin pong Panginoong Diyos. Pagdating sa talatang 5, mababasa natin, at siya'y tinanong ng mga Pariseo. Tinanong ang ating Panginoong Hesus ng mga Pariseo at ng mga eskriba, bakit ang iyong mga alagad ay hindi nagsisilakad ng ayon sa salit-saling sabi ng matatanda, kundi nagsisikain sila ng kanilang tinapay ng mga kamay na karumal-dumal. Ang tawag kasi ng mga Hudyo, mga eskriba at Pariseo, doon sa kamay na hindi dumaan sa proseso ng paglilinis, ng paghuhugas, ay karumal-dumal na kamay. Kaya kapag marumi ang kamay, na idaiti mo ito sa pagkain, sa artos o tinapay, ay nagiging marumi na rin ang tinapay, na siyang magiging dahilan ng pagiging marumi din nila sa harapan ng atin pong Panginoong Diyos, na ito'y minana nila sa kanilang mga kanununuan. Tandaan natin mga kapatid,
ang issue hindi po nawawala. Ano po ang issue? Kumain ang mga alagad ng tinapay na nahawakan ng maruming kamay. Yan. Sinisita sila ng mga eskriba sapagkat mahalaga sa kanilang mga tuntunin yung paglilinis. At yung paghuhugas ng mga kamay na binabanggit dito, hindi katulad ng paghuhugas na ginagawa natin sa kasalukuyan. Kukuha ng sabon pagkatapos ay kakanta ka ng 3 happy birthday, so tapos na ang paghuhugas. Sa kanila iba po, meron pa itong mga natatanging seremonya ng paghuhugas na ito ay umaabot hanggang sa siko. Ayan, at meron po sinusunod na pamantayan ng seremonya. Yan, at lahat ng ito ay seremonyang pangrelihiyon na kanilang itinuturing na kinakailangang isakatuparan ng isang tunay na naglilingkod sa Diyos upang lalo silang mapalapit sa ating Panginoon. Ayan. Subalit pagdating sa talatang 6, makikita ninyo, ang sabi ng ating Panginoon ay ganito. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito, iginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat, ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Ano po ang sabi ng ating Panginoon sa mga talatang ito? Sabi ng ating Panginoon, mabuti ang niyang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw. Alam ng ating Panginoong Hesus na ang kanilang paglilingkod o yung paglilingkod ng mga eskriba at pariseo ay isa lamang pagpapaimbabaw. Sapagkat nililinis ng mga eskriba at pariseo yung panlabas na bahagi ng kanilang katawan, ngunit nananatili namang marumi ang kaibuturan ng kanilang mga puso. Masipag silang maglinis sa panlabas nilang anyo, pero nananatiling marumi ang kanilang budhi. Sila'y mayayabang, sila'y walang pag-ibig, mahusay nga silang umusal, pero ang lahat ng ito ay isa lamang pagpapaimbabaw. Makikita ninyo doon sa Mateo Kapitulo 6, talatang 5, Kapitulo 23, talatang 25, 26, 27, 28, na talagang sila'y mapagpaimbabaw. Paulit-ulit sila kung umusal ng mga panalangin, pero hindi naman ito taos sa kanilang mga puso. Ito'y isa lamang pagpapaimbabaw. Kaya anumang kanilang pagpuri, pagsamba, ginagawa lamang nila ito pagpapakitang tao upang makita ng mga tao na sila ay banal. At itong kaugalian na kanilang minana, mga kapatid, mga kaibigan, mapapansin ninyo sa daloy ng istorya, ay naipapantay na nila ito sa salita ng Diyos. Nang sabi nga doon sa talata ay datapot walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Kumisan nagiging mas matimbang pa na dapat sundin ang mga minana nilang tradisyon kaysa sa kautusan ng ating pong Panginoong Diyos. Mas nagiging maigting pa ang kanilang tradisyon kaysa rito sa kautusan ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, sabi ng ating Panginoon, nilisan ninyo ang utos ng Diyos
At ang inyong pinanghawakan, yung utos, yung mga salit-saling sabi ng inyong mga ninuno o salit-saling sabi ng mga tao o tradisyon na kanilang minana. So, sa pagpapatuloy natin mga kapatid, makikita rin natin na yung pong tradisyong iyon, tao lamang ang may gawa. Samantalang yung kautusan ng ating Panginoon ay Diyos ang may gawa. Pero kung minsan, nasasapawan na kanilang tradisyon yung kautusan ng ating mismong Panginoon. Ang ating Panginoon ay nagbigay ng halimbawa kung papaano nasusunod ng mga iskriba at parisiyo yung mga salit-saling sabi ng mga tao at nililisan nila ang kautusan ng ating Panginoon. Sa talatang 9 hanggang sa talatang 13. At sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang mangaganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Sapagkat sinabi ni Moises, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang manungayaw sa ama o ina ay mamamatay siyang walang pagsala. Datapot sinabi ninyo, kung sabihin ng isang tao sa kanyang ama o sa kanyang ina, yaong mangyayaring pakinabangan mo sa akin ay kurban, sa makatwid bagay, hain sa Diyos. 12. Hindi na ninyo siya pinabayaang gumawa ng anuman na ukol sa kanyang ama o sa kanyang ina. Naniwawalang kabuluhan ang salita ng Diyos, ng inyong salit-saling sabi na inyong itinuro, at nagsisigawa kayo ng iba pang maraming bagay na kawangis nito. Sa mga talata pong ito mga kapatid ay nagbigay ng maliwanag na halimbawa ang atin pong Panginoong Hesus kung papaano nila nalalabag o kung paano nalalabag ng mga parisiyo at ng mga iskriba ang kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang maigting na pagsunod sa kanila pong mga tradisyon. Matatandaan na ang kautusan ng Diyos ay ibinigay niya sa lumang tipan sa pamamagitan ni Moises doon sa bundok ng Sinai. Mababasa sa Kapitulo 20 talatang 12 ng Exodo ang pagpapahalaga at pagbibigay galang sa kanilang mga magulang. Ang ibig sabihin ng utos na ito mga kapatid ay pahahalagahan o tutulungan din ng anak ang kanyang mga magulang sa kabila ng katandaan nito. Tandaan natin mga kapatid ang pag-aaral ng bawat detalye ng kautusan ng ating Panginoong Diyos ay hindi lamang humahangga sa letra, kundi maging sa espiritu nito. Ang pag-aaral at pagbasa ng banal na kasulatan at pag-unawa ng mga utos ng Diyos ay hindi lamang sa titik, hindi lamang sa letra, kundi maging sa diwa at espiritu nito. Huwag lamang natin titignan ng isang side, tignan din natin ng kabilang side. Kaya yung Kapitulo 20 talatang 12 ay kumakahulugan din na dapat tutulungan ng mga anak ang kanilang mga magulang kapag sila ay dumating na sa takdang panahon ng kanilang katandaan na sila'y wala ng kaya, lalo sa paghahanap buhay. Kaya lang mga kapatid, ang mga Hudyo nung mga sinaunang panahon ay naglagay ng mga kaugalian na kanilang minana sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Sila po'y naglalaan ng handog sa Diyos. At yung handog na ito, maaaring ari-arian, isang bahagi ng ari-arian, o di kaya salapi, yan, na ito ay ihahandog nila sa Diyos kapag dumating na pagkakataong namatay na ang kanilang mga magulang.
Ito po ay tinatawag nilang korban. Hindi nila ito, yung korban po salitang Hebreo, nang ibig sabihin ay handog para sa ating Panginoong Diyos, para sa kanila pong mga magulang. So, hindi po nila ito ibinibigay agad habang buhay pa yung kanilang mga magulang, kundi kagaya ng aking nabanggit, ihandog nila ito sa Diyos kapag namatay na yung kanilang mga magulang. Ito pong tradisyong ito na kanilang minana, o itong mga kaugaling ito, mga salit-saling sabi na ito, ay siyang ginagamit nilang dahilan upang makaiwas sila sa kanilang pananagutan o pagtulong sa kanila pong mga magulang. Kapag lumapit ang magulang sa kanyang anak, ay ikinakatwiran ng anak na wala na siyang maitutulong dito sapagkat na ipangako na niya na siya'y maghahandog sa Diyos ng bahagi ng kanyang ari-arian o di kaya'y ng pera na kanyang naipon. Yan. Dahil dito sa salit-saling sabi ng mga matatandang ito, nalalabag nila ang tunay na katuruan ng ating pong Panginoong Diyos. Nalalabag na nila ang tungkol sa paggalang sa kanilang mga magulang na nakatala sa Kapitulo 20, talatang 12 ng Exodo, na dapat sana ay maalala ng mga Hudyo na isang mabigat na kasalanan sa Diyos kapag kanilabag natin ang isa sa kanyang mga utos. Kaya lang naging mas matimbang pa yung kanilang mga tradisyon kaysa sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Kaya itong binigay na halimbawa ng ating Panginoon ay sukat na maunawaan ng mga Eskriba at Pariseo ang kahulugan nito, sapagkat sila naman ay mga guro ng kautusan at masigasig sa pagsunod sa utos ng ating Panginoon. Kanya lang dahil dito, sa salit-saling sabi ng matatanda, naiiwan nila ang tunay na diwa ng pagsunod sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Bakit pong ibinigay na halimbawa ito sa talatang ito, mga kapatid? Sapagkat sinisita ng mga Eskriba at Pariseo na yung mga alagad, yung ilan sa mga alagad, kumain ng artus sa Greek o tinapay nang hindi muna naghugas ng kanilang mga kamay alinsunod sa hinihingi ng kanilang tradisyon na minana pa nila sa kanilang mga magulang. Ito po ang context, mga kapatid, ng pinag-uusapan. Tuloy natin sa 14 hanggang 16. At muling pinalapit niya sa kanya ang karamihan at sinabi sa kanila, "Pakinggan ninyong lahat ako at inyong unawain," sabi ng ating Panginoong Hesus. "Walang anumang nasa labas ng katawan ng tao na pagpasok sa kanya ay makakahawa sa kanya. Datapwat ang mga bagay na nagsisilabas sa tao, yaon ang nangakakahawa sa tao." Dito sa talatang ito makikita natin na pagkatapos ibigay ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang mga halimbawa, ay muli niyang binuhay ang usapin. Yung konteksto ng kanilang pag-uusap tungkol sa pagkain ng mga alagad ng tinapay na nahawakan ng maruming kamay. At ganito rin ang kanilang mga palagay sa ilang pang mga pagkaing ipinahintulot ng Biblia, na kapag napadaiti ang mga bagay na ito sa bagay na marumi, nagiging marumi na rin ang lahat ng pagkaing mapapadaiti sa marumi. Tandaan natin, mga kapatid, yung pagkaing binabanggit sa Biblia ay iba sa pagkaing
sa panahon natin ngayon. Ano ho? Yung pagkain sa panahon ng mga alagad ay yun lamang ipinahintulot sa kanila na mababasa sa Kapitulo 11 ng Levitico at Kapitulo 14 ng Deuteronomy. No? Kasama na dyan ang gulay at mga prutas na kanilang tinatawag na original diet. No? Kabilang na rin dyan ang tinapay na siyang nagiging paksa o naging pasimulang usapin ng kanilang mga pagtatalo sa pagkakataon pong ito. Ano ho? Yan. Ang mga Hudyo ay lubos na nababalisa kapag sila ay kumain ng marumi na nahawakan ng pagkaing nahawakan ng maruming kamay. Ano ho? Kagaya ng ating napag-usapan. Okay? So, para sa kanila kapag ang tao'y kumain ng maruming bagay, katulad ng ating napag-aralan, pakiwari nila'y nawawala yung kanilang kabanalan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Pakiwari nila'y napapalayo sila, no, sa ating Panginoong Diyos. Pero sabi ng ating Panginoon, doon sa atin pong binasa sa Kapitulo 4:15, patuloy, walang anumang anyang nasa labas ng katawan ng tao na pagpasok sa kanya'y nakakahawa. Ito. Kahit na ito'y nahawakan ng maruming kamay, at ito'y kinain ng tao, hindi ito mag-aalis sa kabanalan natin sa Diyos. Hindi ito ang dahilan upang tayo ay mapalayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya sabi ng ating Panginoon, ang pumapasok, kundi yung lumalabas ang nagpaparumi sa Kanya. Ayon. Yung nagsisilabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao. Alin ito, mga kapatid? Anong ibig sabihin nito? Yung mga masasamang isipan ng mga Hudyo. Masasamang isipan ng mga Parsiyo at mga Iskriba. Yung kanilang mga pagnanasa. Yung kanilang masasamang mga salita. Yung kanilang masasamang mga gawa. Ito ang nagpaparmi sa tao. Hindi yung pumapasok. Kaya kahit kumain ng pagkaing napadaiti sa maruming bagay, hindi ibig sabihin na magiging marumi na ang tao. Hindi ibig sabihin na nawawala na ang kabanalan ng tao o di kaya'y napapalayo na siya sa Diyos. Hindi po. Kundi ang nagpaparmi, yung pong lumalabas sa tao. Yan. Mga masamang isipan, pagnanasa, pananalita, mga gawa. So ito yung nagpaparumi, sa tao. Kasi kapag marumi ang isipan, marumi din ang puso ng tao. So, kaya nga sa pagkakataong ito, mga kapatid, hindi tayo inilalayo ng Biblia sa paksang pinag-uusapan. Napansin niyo, mga kapatid, hindi pinag-uusapan dito ang patungkol sa baboy, ang patungkol sa pagkain ng daga, ang patungkol sa pagkain ng mga isdang walang kaliskis at palikpik. Kundi ang pinag-uusapan lang dito, pagkain. Katulad ng ating nabanggit kanina, iba ho ang pagkain sa panahon ng mga Hudyo doon sa Bagong Tipan, iba rin ang pagkain sa panahon ngayon. Sa panahon nila, ang pagkain, yun lamang binabanggit sa Levitico 11, Deuteronomy 14, mga prutas at gulay kasama na ng tinapay. Ayan. Dito naman sa panahon natin, pag sinabing pagkain, kung ano yung makita mo sa karinderya, kung ano yung makita mo sa restaurant na naka-display, yun tuturing nilang pagkain. Tandaan natin, mga kapatid, sa pag-aaral ng Biblia, huwag nating iisipin
na yung ating binabasang Biblia ay parang ngayon lamang ito isinulat sa panahon natin. Hindi po. Alamin natin ang kahulugan ng mga salita, hindi sa panahon natin, kundi sa panahon noong unang siglo na kung saan isinusulat ang banal na kasulatan. At ang pagkain nila noon ay iba sa pagkain natin ngayon. Alam kong nagkakaintindihan na tayo sa bagay pong ito. No? So, tuloy natin sa 17, mga kapatid. At nang pumasok siya sa bahay na mula sa karamihan, tinanong sa kanya ng kanyang mga alagad ang talinghaga. At sinabi niya sa kanila, kayo baga naman, sabi ng ating Panginoon, kayo baga naman ay wala ring pag-isip? Hindi pa baga ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya? Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Hindi agad na unawaan o naintindihan ng mga alagad kung ano ang ibig sabihin ng mga itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nung niya ay pumasok sa bahay, ay tinanong siya ng mga alagad tungkol doon sa kanyang binanggit, tungkol doon sa kanyang mga itinuro. Hindi agad nila naunawaan sapagkat binaliktad ng ating Panginoong Jesucristo yung kanilang mga natutunan sa mga tradisyon ng mga Hudyo. Ipinakita ng ating Panginoon na ang pagsunod sa mga kaugalian ng mga Hudyo ay walang kabuluhan, kundi paglisan sa utos ng Diyos. At ito itinuturo ng ating Panginoon kung papaano tratratuhin ng tama ang pagkain na inilaan ng ating pong Panginoong Diyos. Alin po yung pagkain binabanggit natin? Yung pagkain binabanggit ng Biblia. Hindi yung pagkain sa panahon natin ngayon. Alin yung pagkain na yan? Yung pong lamang na mababasa sa Levitico 11 at Deuteronomy 14. Kasama na yung original diet nila, yung pagkain ng prutas at gulay. At yung mga ipinahintulot ding ipakain, katulad ng pulot, katulad din ng tawag dito, etong pinag-uusapan, yung artus, o yung tinapay. Ipinapakita ng ating Panginoon na kahit ang mga ito mapadaiti sa maruming bagay, hindi ito nagiging marumi. Sapagkat sang-ayon sa ating Panginoon, kung inyong mababasa yung aklat ng Roma, Kapitulo 14, maigit basahin natin. Roma 14 at 14. Ganito po ang banggit sa atin ng Biblia. Sabi rito sa atin, nalalaman ko at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon na walang anumang bagay na marumi sa kanyang sarili maliban na doon sa nag-aakala ng anumang bagay ay marumi, sa kanya'y marumi ito. Ayon. Kaya para masunod ang kalooban ng ating Panginoong Diyos, iwanan na yung mga tradisyong minana ng mga tradisyon o mga salit-saling sabi na kanilang minana, para wag nilang maiwan ang kautusan ng ating Panginoon. Ayan. Sa talatang 17, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Ayun. Yung kasing usapin, tungkol sa pagkain na binabanggit ng Biblia, walang kinalaman yun, mga kapatid. Sa kaharian ng Diyos. Okay? So, wag lamang ninyong ipagkakamali, mga kapatid,
ang pagkaing binabanggit sa Biblia, yung pagkaing ipinahintulot sa mga Hudyo na kainin. Hindi yung pagkain na nakikita natin sa mga karinderya sa atin pong kasalukuyang panahon, mga kapatid. Ano ho? So ito po ang context. Ano ngayon? Isa pa sa malimit nating naririnig na kaya sinabing pagkain kasi nga nilinis na yung mga karumal-dumal. Ano ho? Tandaan natin, mga kapatid, isang bagay na ito. Kung talagang ang nililinis sa talatang ito, yung karumal-dumal, dapat ang nakalagay sa salitang ito nililinis ni Jesus ang lahat ng karumal-dumal. Dapat gano'n ang banggit, Ayan. Pero hindi ito ang mababasa natin, kundi ang mababasa natin ay nililinis ang lahat ng pagkain. Alin po yung nililinis? Hindi po yung karumal-dumal, kundi yung pagkain. Ano ba yung karumal-dumal? Mababasa po ninyo sa Levitico 11 at Deuteronomy 14. Diyan po naririyan ang talaan ng mga karumal-dumal na hindi dapat kainin ng tunay na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang tunay na bayan ng Diyos ay hindi kumakain ng anumang karumal-dumal. Kaya ditong binabanggit, ang nililinis yung pong pagkain, hindi po karumal-dumal. Sana po yung naging malinaw sa inyo yan, mga kapatid. Ngayon, isa pa sa mga pambali nila, kaya sinabing pagkain kasi nga nilinis na yung karumal-dumal. Hindi po pwedeng alilinisin pagkain. Hindi pwedeng lilinisin yung malinis na pagkain. Bakit palilinisin yung malinis na pagkain kung ito'y malinis na? So, pilit nilang ini-insert at binibigyan ng human thinking yung talata ng Biblia na out of logic naman. Bakit natin sinabing out of logic? Kasi, pag tinignan ninyo yung talata, nililinis niya ang lahat ng pagkain. Hindi karumal-dumal nililinis, pagkain. Another point, yung mga terminong nililinis. Ayan. Yung salitang nililinis ay nasa pangkasalukuyan. Tama po ba pangkasalukuyan, Nililinis. Kasi kung pang nagdaan, nilinis. 'Di ba? Kung pang hinaharap, lilinisin. Ayan. Ito'y nililinis. So, pangkasalukuyan. So, ibig sabihin, kung karumal-dumal ang nililinis dito, dapat hindi pa rin siya mag-change ng pagkain. Bakit? Ongoing kasi yung ginagawang paglilinis. Nakuha po ninyo? Kaya kung ito'y karumal-dumal, dapat nililinis ang lahat ng karumal-dumal. Ayan. Nasa actual process ng paglilinis. Kaya hindi magiging ari pa rin, mga kapatid, kahit anong pagpupumilit ng tao. Ngayon, bakit pa raw lilinisin kung ang pinag-uusap ay malinis na pagkain? Malinis na pala. Katulad ng konteksto na nabanggit, ang usapin kasi, yung pagkaing binabanggit na padaiti sa maruming bagay o nahawakan ng maruming kamay. Kaya para sa mga Hudyo, ito'y nagiging marumi na rin. At take note, mga kapatid, tandaan ninyo, hindi si Jesus ang naglilinis sa bahaging ito, kundi ang proseso ng ating metabolism doon sa ating tiyan. Maraming nagkakamali dito, akala nila ang naglilinis ang ating Panginoong Hesus Kristo. Bagamat may ilang mga bersyon na nagsasabing ganon, pero yun po ay titiyakin natin na yan ay mga maling pagkakasalin sa partikular na talata. Sa mga susunod nating pag-aaral ng hermeneutika ay babanggitin ulit natin yan, pag tayo'y nagawin na doon sa ignoring the biblical languages.
Okay? So sa ngayon ay nakapokus lamang muna tayo dito sa immediate context. Ano ho? Yan. Kaya kung titignan ninyo yung pagkakahanay ng kanyang mga pangungusap o yung syntax, ano ho? Nang sabihing sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso kundi sa kanyang tiyan. Kasi kapag isinubo ng tao yung pagkain na narumihan o napadaiti sa maruming bagay, ano, hindi naman ito tutuloy sa kanyang puso. Ayan. Kundi ito ay mapupunta doon sa kanyang tiyan. At pagkatapos ilalabas naman ito doon sa daanan ng dumi. Ano ba yung dakong daanan ng dumi? Yan po sa isang mababaw na pangusap, yan po ay kasilyas o toilet. Yan, ano? Doon sa palikuran. Ilalabas din po yan doon sa palikuran. Yan. At sa pagkakataong ito, nililinis, sa prosesong ito, nililinis lahat ng pagkain. Sapagkat lahat ng ating napunta sa tiyan, sasalain ito ng ating metabolismo, ihiwala yung karapat-dapat doon sa mga waste, no? At yung mga hindi na akma, yon ay ilalabas natin sa kasilyas. Ito po ang pinag-uusapan sa talatang ito, mga kapatid. Hindi po ang pagkain ng karumal-dumal, no? Kaya kung nililinis dito karumal-dumal, imposible pa rin, mga kapatid. Sapagkat walang kakayanan ang ating katawan para ang mga karumal-dumal ay linisin natin. Wala po tayong karapatan at wala tayong kakayanan. Ang makakapaglinis lamang na makarumal-dumal ay ang ating Panginoong Jesus, ang ating Panginoong Diyos. Pero wala kang mababasa sa Biblia na ginawa niyang aktwal na paglilinis na ito. Ano? Wala. Kahit yung sa aklat ng mga gawa, hindi po yung tumutukoy sa aktwal na paglilinis ng ating pong Panginoong Hesukristo sa mga karumal-dumal, kundi meron yung natatanging kahulugan. Ano? Matapos nating mapag-aralan ang bahaging ito ng Marcos 7:19, ay nasa sa inyo po ang pagpapasya. Kung ito ay inyong i-ignorin, kung ito ay inyong pangahawakan. Kapag ka inyong inignore, ang tawag po diyan, policy of ignoring the immediate context. Nalalabag ninyo ang tamang panuntunan ng pag-unawa sa banal na kasulatan. Ano ho? Yan. Kaya dito, kapag ka inayawan ng tao, ini-ignore niya yung immediate context. Hindi ba? Walang iniwan ito sa taguring the policy of ignorantio elenchi. Para wag na lang magkaroon ng usapin. Tama na yung maging ignorante ako at wag ko nang alamin yung nilalaman ng konteksto. Sapat na yung isang sitas na ito. Yan. Malihong pag-aaral ng Biblia. Ang bagay na yan, yan po ay isang makasariling pamamaraan na nasasakop po ng ACGSS, School of Thought, isang maling pag-unawa sa Biblia. No? At yung ginagawa nilang pagsisipi sa talata para lamang mapatunayan nila na nilinis na karumal-dumal, nang pinag-aralan natin ang konteksto, hindi naging ari. Ano? Hindi umubra. No? Ang tawag din diyan, policy of out of topic. Policy of out of topic. Sapagkat hindi naman yun pinag-uusapan, hindi naman pinag-uusapan sa konteksto yung tungkol sa karumal-dumal, ay in-insert mo doon yung iyong iniisip. Pinilit mong i-insert doon yung iyong iniisip. Rumaratrat ka ng wala sa tamang direksyon. Ano tawag dyan sa policy of out of topic? Error de tema. Kaya ang magiging conclusion yan, irrelevant conclusion. Marami kayong maililigaw na mga taong nagsisipakinig sa inyo. Kaya may pagkakataon pa, mga kaibigan, para maituwid natin ang inyo pong mga turo. May pagkakataon pa para
muli nating maiayos yung ating ginagawang pag-aaral sa Biblia. Huwag nating gamitin ang Marcos 7:19 para patunayang pwede nang kainin ang mga karumal-dumal na binabanggit sa Levitico 11 at Deuteronomy 14. Kasi lalabas niyan na out of topic kayo pag ginamit po ninyo. Parang ganito, ang pinag-uusapan doon sa kwento ay tungkol sa larong basketball. Ang ginawa mo naman, nang binasa mo isang bahagi, in-insert mo rules ng volleyball. Ayan. Okay? So, error de tema. Out of context. Yan. Out of topic. Kaya siyempre, ang magiging conclusion, hindi katanggap-tanggap. At marami kayong may papahamak sa ganyang proseso ng pag-aaral ng Biblia. Kaya mga kapatid, akin kayong inaanyayahan, huwag nating i-ignore ang immediate context sapagkat ito ay lubhang napakalaga para maging tama ang ating pagtuturo ng banal na kasulatan. So sa pagkakataon ito mga kapatid, muli ko kayong inaanyayahan kapag okay na naging maluwag na ang ating sistema, pwede na tayong pumunta sa mga kapilya, ay pasyalan niyo po kami sa aming mga kapilya. Tuwing araw ng Miyerkules ng gabi, bandang mga alas 8 o 7:30 ng gabi, Miyerkules at Biyernes ng gabi, ayan, naririyan po kami kayo aming paglilingkuran. O di naman kaya sa buong maghapon ng araw ng Sabado. Pakilala po kayo, sabihin ninyo kung ano ang inyong sadya, at kayo po'y aming paglilingkuran sa abot ng aming makakaya sa espiritual na kalagayan. Muli po mga kapatid, ay sa ating pagtatapos, inaanyayahan ko kayo na tayo dumalangin sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Maraming salamat po Panginoon sa inyo pong patuloy na paghiya, pag-alalay, pagsuporta sa aming pong ginawang pag-aaral. Hangad namin na mga butil ng katotohanan ito ay patuloy na umusbong, tumubo ng matatag sa kanilang mga puso. At magamit nila ito sa tamang paglilingkod at pagtuturo sa kanilang kapwa. Nang sa gayon, marami pang mga kaluluwa ang maihatid sa inyong banal na paanan na magmamana ng buhay na walang hanggan. Binabalik po namin, Ama, ang aming pasasalamat sa inyo at pagluwalhati sa pamamagitan po ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.